Huwag kang mag-alala, Cielo, pipirma rin siya. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang matatakbuhan maliban sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na pinto ng kwarto. Ngunit mas malalim ang itinarak nito sa puso ng babaeng nakatayo sa labas. Si Amaryllis ay nanatiling nakapako sa kanyang kinatatayuan habang ang mainit na usok mula sa mangkok ng sinigang na hawak niya ay dahan-dahang humahalik sa kanyang namumutlang pisngi. 4 na oras niyang pinalambot ang karne, tiniis ang init ng kusina, at siniguradong tama ang timpla dahil nagreklamo si Marco na masama ang pakiramdam nito kaninang umaga. Pero ang gamot pala na kailangan ng asawa niya ay hindi ang sabaw na luto ng kanyang pagmamahal, kundi ang tinig ng ibang babae sa telepono. Nagpatuloy ang boses ni Marco, malinaw at puno ng paghamak, na para bang hindi sila nagsama ng 20 taon. Alam mo ba, tuwing hahawakan niya ako, nandidiri ako. Ang gaspang ng mga kamay niya, parang liha. Iba ang lambot ng balat mo, Cielo. You deserve the best. Hindi katulad niya na parang basahan na luma na. Dahan-dahang dumulas ang tray mula sa mga daliri ni Amaryllis. Walang ingay na nilikha ang kanyang pagbibigay sukong mga kalamnan. Tanging ang pamamanhid lamang ng kanyang buong katawan ang nararamdaman niya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Puno ito ng kalyo mula sa ilang taong pagtatrabaho bilang mananahi para lang matustusan ang pag-aaral ni Marco noon sa law school. Ang mga pilat sa kanyang daliri ay mga medalya ng kanyang sakripisyo, mga gabi na hindi siya natulog para matapos ang mga order, para lang makabili ng mamahaling libro at sapatos para sa asawa niya. Pero sa pandinig ni Marco, ang mga pilat na ito ay dumi. Ang kanyang sakripisyo ay naging dahilan pa ng kanyang kapangitan sa paningin ng lalaking pinagalayan niya ng lahat. Bago pa man siya makahakbang paalis, bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Marco. Bihis na bihis at amoy na amoy ang mamahaling pabango na regalo pa ni Amaryllis noong nakaraang Pasko. Walang gulat sa mukha ng lalaki, tanging inip at lamig. Tiningnan nito ang tray ng pagkain sa sahig, at pagkatapos ay tiningnan si Amaryllis na para bang isa itong mantsa sa kanyang makintab na sapatos. "Kanina ka pa ba dyan?" tanong ni Marco, sabay abot ng isang brown na envelope na kanina pa niya hawak. "Mabuti na rin to para hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Sign this. I want a divorce." Hindi gumalaw si Amaryllis. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang lalamunan, na pumipigil sa kanya na sumigaw o magmakaawa. Kinuha ni Marco ang kamay ni Amaryllis at sa pilitang ipinahawak ang envelope. Ang pagdampi ng balat nito ay nagdulot ng kuryente ng sakit sa buong pagkatao ni Amaryllis dahil naalala niya ang mga panahong ang mga kamay ding iyon ang nangakong hindi siya iiwan kailanman. "Huwag ka nang magdrama, Risa," dagdag ni Marco habang naglalakad patungo sa kama kung saan may nakahanda ng 2 malalaking maleta. Pero hindi kay Marco ang mga gamit sa loob noon. Mga damit ni Amaryllis ang nakasalansan doon, basta na lang inihagis at gusot-gusot. "Nakaimpake na ang mga gamit mo. Cielo is coming over tonight. Ayoko ng gulo." Sa wakas, nahanap ni Amaryllis ang kanyang tinig, bagaman ito ay basag at mahina, parang bubog na inaapakan. "Marco, ang bahay na ito, dugot pawis ko ang pundasyon nito. Ako ang nagbayad ng down payment gamit ang sangla ng lupa ni nanay sa probinsya. Ako ang nagtipid sa pagkain para lang mabili natin ang mga tiles na tinatapakan mo ngayon." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Marco. Tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Lumapit ito sa kanya, hindi para damayan siya, kundi para ipamukha sa kanya ang mapait na katotohanan. Ibinaba nito ang mukha malapit sa tainga ni Amaryllis at bumulong sa tonong nakakapanindig balahibo. "Technically, ako ang nagbayad ng monthly amortization simula nung naging partner ako sa firm. At kung titingnan mo ang titulo, my name is the only one there. Wala kang pag-aari dito, Risa.
You are just a freeloader na tinulungan kong makaahon sa hirap. Pero ngayon, pabigat ka na lang. Besides, naisalin ko na ang ownership sa isang trust fund kaninang umaga. Even if you sue me, wala kang makukuha kahit 5 duling. Napaatras si Amaryllis. Ang bawat salita ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Hindi lang puso niya ang winasak ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan at ang kakarampot na dignidad na natitira sa kanya. Ang bahay na ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tropeo sa 20 taong pagtitiis. Ngunit sa isang iglap, naging dayuhan siya sa sarili niyang tahanan. Walang sinayang na oras si Marco. Hinawakan nito ang hawakan ng mga maleta at hinila ang mga ito palabas ng kwarto. Ang tunog ng mga gulong na kumikiskis sa marmol na sahig ay tila pagkayod ng matalim na bagay sa dibdib ni Amaryllis. Sumunod siya ng kusa, hindi dahil gusto niya, kundi dahil parang may humihila sa kanyang mga paapalayo sa impyernong nagbabalat kayong paraiso. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay pagbabalik tanaw sa mga alaalang unti-unting binubura ng lalaking nasa unahan niya. Dito sa hagdanang ito, sila nagpa-picture noong unang Pasko nila. Dito niya inalalayan si Marco noong nalasing ito sa promotion party. Ngayon, ang hagdanang ito ang naghahatid sa kanya palabas. Pagbukas ni Marco ng main door, sumalubong sa kanila ang hagupit ng malakas na ulan at hangin. Ang langit ay tila nakikiramay sa unos na nagaganap sa loob ng puso ni Amaryllis. Walang pasubali na inilabas ni Marco ang mga maleta sa porch at itinulak ang mga ito hanggang sa mabasa ng ulan. Wait for the gate to open, utos ni Marco bago siya tumalikod. And please, huwag ka nang gagawa ng eksena. Si Yellow will be here any minute. Ayokong makita kanya na nagkakalat dito. Isinara ni Marco ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na kahoy at ang pag-ikot ng kandado ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Amaryllis sa buong buhay niya. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salitang binitawan ng asawa niya. Iyon ang tunog ng katapusan. Naiwan si Amaryllis sa labas habang ang ulan ay walang awang bumabagsak sa kanyang katawan. Ang kanyang manipis na blusa ay agad na basang-basa at ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang buto. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan niyang pinupulot ang nabasang envelope ng divorce papers na nahulog sa ibabaw ng kanyang maleta. Sa halip na punitin ito sa galit, marahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang nanginginig at magaspang na palad. Inayos niya ang gusot sa gilid ng papel. Tila ba ito na lamang ang natitirang bagay na nag-uugnay sa kanya sa buhay na nakasanayan niya. Tiningala niya ang bintana ng kwarto nila sa itaas. Nakita niyang bumukas ang ilaw doon. Mula sa silip ng kurtina, naaninag niya ang anino ni Marco na may hawak na baso ng alak, tila nagdiriwang sa kanyang kalayaan. Sa tabi nito, may isa pang anino na lumapit at yumakap. Si Cielo. Napaluhod si Amaryllis sa sementadong daan. Ang tubig ulan ay humalo sa mainit na luhang umaagos sa kanyang mga mata. Tiningnan niya muli ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na naglaba, nagluto, nag-alaga, at nagtayo ng pangarap ng lalaking yon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bulong ni Amaryllis sa hangin, ang tinig niya ay basag at puno ng hinagpis. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang tanong na yon ay tinangay ng hangin. Walang sumagot. Tanging ang dagundong ng kulog ang naging saksi sa isang babaeng winasak, inagawan, at itinapon na parang basahan. Pero sa dilim ng gabing iyon, hindi alam ni Marco na ang basahang itinapon niya ay may natitira pang hibla ng tibay na hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Nilamon ng dilim at nang walang humpay na ulan, ang figura ni Amaryllis habang hila-hila niya ang 2 maleta sa maputik na kalsada ng Maynila. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila may kadenang nakapulupot sa kanyang mga paa. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsipol ng hangin sa mga puno
at ang paghampas ng tubig sa semento na sumasabay sa kumakalam niyang sikmura. Basang-basa na ang kanyang mga damit at ang lamig ay unti-unting pumapatay sa kanyang pakiramdam. Ngunit mas matindi ang ginaw na dulot ng hiya na bumabalot sa kanyang puso. Saan siya pupunta? Hindi siya maaaring umuwi sa probinsya. Ang alam ng kanyang pamilya ay isa siyang matagumpay na asawa ng isang sikat na abogado. Paano niya sasabihin sa kanila na ang donya na ipinagmamalaki nila ay isa na ngayong basahan na itinapon sa kalsada? Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita upang maghanap ng masisilungan, isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang likuran. Bago pa man makapag-react ang kanyang pagod na katawan, naramdaman niya ang marahas na paghablot sa kanyang shoulder bag. Napasubsob si Amaryllis sa basa at maruming semento, ang gasgas sa kanyang tuhod ay agad na humapdi. Sinubukan niyang abutin ang magnanakaw, ngunit mabilis itong nawala sa dilim tangay ang kanyang wallet at ang kakarampot na perang naipon niya mula sa pagbebenta ng lumang dyaryo. Naiwan siyang nakadapa sa putikan, yakap-yakap ang basag na cellphone na tumalsik mula sa kanyang bulsa at ang envelope ng divorce papers na tila nanunukso sa kanyang kapalaran. Wala siyang nagawa, kundi ang bumangon ng nanginginig. Ang alaala ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang araw na isinanlan niya ang kwintas na pamana ng kanyang ina para lang mabili ang unang suit ni Marco para sa bar exams. Ang kwintas na yon ay simbolo ng dignidad ng kanilang pamilya, ngunit ibinigay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, wala na ang kwintas, wala na ang asawa, at wala na rin ang dignidad. Naglakad siya ng ilang oras hanggang sa makarating sa condominium ng kanyang matalik na kaibigan, si Tessa. Si Tessa ang ninang sa kasal nila, ang taong pinagsabihan niya ng lahat ng sikreto. Buong lakas siyang kumatok sa pinto, umaasang kahit paano ay may mainit na kape at tuyong damit na naghihintay. Nang bumukas ang pinto, hindi ang yakap na inaasahan niya ang sumalubong sa kanya. Nakakabit pa rin ang kadena ng lock at sa maliit na siwang, nakita niya ang mukha ni Tessa na puno ng pag-aalangan. "Tessa, please. Kahit ngayong gabi lang," pakiusap ni Amaryllis. Ang boses niya ay nanginginig sa ginawa't takot. Umiling si Tessa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "I'm sorry, Mare. Tumawag si Marco kanina. He threatened to pull out his investment sa negosyo ng asawa ko kapag tinulungan kita. You know how powerful he is. Ayokong madamay ang pamilya ko." Dahan-dahang isinara ni Tessa ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng kahoy at ang pagkakabit ng deadbolt ay mas masakit pa kaysa sa pagtama ng ulan sa kanyang balat. Ito ang tunog ng pagtalikod ng mundo. Si Amaryllis ay naiwan sa hallway, isang multo na walang lugar sa mundo ng mga buhay at mayayaman. Napadpad siya sa isang waiting shed ng bus. Ang bubong nito ay may butas na tinutuluan ng tubig. Umupo siya sa malamig na bakal na upuan, yakap ang kanyang sarili. Sa gilid ng shed, may isang matandang babae na nagtitinda ng sampagwita. Ang balat nito ay kulubot na parang tuyong dahon, ngunit ang mga mata ay may ningning ng kabutihan. Inabutan siya nito ng kalahati ng pandesal at isang baso ng mainit na kape mula sa thermos. Tinanggap ito ni Amaryllis. Ang init ng baso ay dumaloy sa kanyang nagyayelong mga palad. Napansin ng matanda ang kanyang mga kamay, ang mga kalyo, ang mga sugat, ang mga bakas ng hirap. Napayuko si Amaryllis. Pilit itinatago ang mga ito dahil naalala niya ang sinabi ni Marco na para itong liha. "Huwag mong ikahiya ang mga kamay mo, Ineng," malambing na sabi ng matanda habang inaayos ang mga tinuhog na bulaklak. Hinawakan nito ang kamay ni Amaryllis. Ang palad ng matanda ay magaspang din, ngunit puno ng init. Ang kamay na magaspang ay kamay na nagmamahal. Ang kalyo ay patunay ng pagsisilbi. Ang mga kamay na makinis na walang ginawa,
kundi tumanggap. Iyon ang dapat ikahiya. Ang kamay mo ay kamay ng isang ina, kamay ng isang bayani. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tumulo ang luha ni Amaryllis hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa haplos ng pag-unawa mula sa isang estranghero. Ang liwanag ng poste ay kumislap sa kanyang mga mata, nagbibigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nang tumigil ang ulan, sinubukan ni Amaryllis na buksan ang kanyang basag na cellphone. May kaunti pang baterya. Nilunok niya ang kanyang pride at tinawagan si Marco. Kailangan niya ng pera, kahit pamasahe lang pauwi sa probinsya. Ilang ring lang ay may sumagot. Hello? Hindi boses ni Marco. Ito ay boses na puno ng tamis na may halong lason. Si Cielo. Cielo, please makausap ko lang si Marco. Kailangan ko lang ng tulong. Nanginginig na sabi ni Amaryllis. Isang mataray na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Oh, si Basahan pala. Tulog na ang asawa ko pagod sa celebration namin. Listen carefully, huwag ka nang tatawag dito. You are dead to him. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng trabahong bagay sa'yo. Tutal sanay ka naman sa dumi. Di ba? Pinatayan siya ng telepono bago pa siya makasagot. Ang dial tone ay umugong sa kanyang tainga, kasabay ng pagguho ng huli niyang pag-asa. Galit, puot, at desperasyon ang naghalo sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang tingin at napansin ang isang nilipad na papel na dumikit sa poste ng waiting shed. Isa itong flyer na lumana at medyo basa, pero nababasa pa rin ang nakasulat. Urgent hiring. Stay-in housekeeper at cook. Villa San Jose. Nanlaki ang mga mata ni Amaryllis. Alam niya ang pangalang iyon. Ang Villa San Jose ay pag-aari ni Don Rafael, ang mortal na kalaban ni Marcos sa negosyo. Ang lalaking kinasusuklaman ng asawa niya higit sa lahat. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isipan ni Amaryllis. Kung ang kamay niya ay basahan para kay Marco, gagamitin niya ang basahang ito para linisin ang kalat ng kanyang buhay at baka sakaling sa loob ng teritoryo ng kaaway, doon niya mahanap ang kanyang sandata. Pinulot niya ang flyer, pinunasan ng putik dito at mahigpit na hinawakan. Ang ulan ay tumila na at sa madilim na kalsada, nagsimulang maglakad si Amaryllis patungo sa direksyon ng Villa San Jose. Nakatayo si Amaryllis, taharap ng dambuhalang gate ng Villa San Jose. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang mansyon na ito. Madalas itong ituro ni Marco noon bilang bahay ng demonyo, ang tahanan ni Don Rafael na mortal na kaaway nito sa negosyo. Ngunit ngayon, ang demonyong ito ang kanyang tanging pag-asa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapawi ang takot at pinindot ang doorbell. Sa pagbukas ng gate, iniwan niya sa labas ang pangalang Amaryllis, ang asawang inapi at tinapon. Sa paghakbang niya sa loob, siya na si Amy, isang hamak na katulong na walang nakaraan. Sinalubong siya ni Manang Esther, ang mayordomo ng mansyon na may mukhang sing-asim ng suka at mga matang mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, tila ba sinusukat kung gaano karaming dumi ang kaya niyang tiisin. Inabot nito ang isang lumang uniforme na kupas na ang kulay. Ikaw ang bagong pasok? Amy, tama ba? Masungit na tanong ni Manang Esther habang itinuturo ang direksyon ng servants' quarters. Huwag kang mag-aastang senyorita dito. Sa Villa San Jose, bawal ang tamad. Ang unang trabaho mo ay linisin ang lahat ng carpet sa sala at huwag kang gagamit ng vacuum. Gusto ni Don Rafael na hand-brushed ang mga yon para hindi masira ang hibla. Simulan mo na. Walang imik na tumalima si Amaryllis. Lumuhod siya sa malawak na sala at sinimulan ang pagkayod sa mamahaling carpet gamit ang isang matigas na brush. Ang bawat kaskas ng brush ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng kanyang mga kaso-kasuan. Ngunit ang pisikal na pagod ay naging pampamanhid sa kanyang emosyonal na sugat. Habang tumutulo ang kanyang pawis,
Naalala niya kung paano siya dating nakaupo sa mga ganitong sofa, umiinom ng tsa, habang may ibang naglilinis para sa kanya. Ngayon, siya na ang nasa sahig, ang kanyang mga tuhod ay namumula, at ang kanyang mga palad ay lalong kumakapalang kalyo. Ito ang realidad na pinili ni Marco para sa kanya, ang maging alipin. Ngunit sa bawat hagod ng brush, may nabubuong determinasyon sa kanyang isipan. Kakayanin ko ito. Kung kinaya kong magtiis sa isang asawang walang puso, kayang-kaya ko ang mantsa ng carpet. Kinagabihan, ang tensyon sa mansyon ay lalong tumindi. Ang kusina ay naging parang larangan ng digmaan nang ibalik ng mga waiter ang mga plato ng pagkain na halos hindi nagalaw. Galit na galit ang head chef dahil pangatlong beses na itong nangyari sa linggong iyon. Si Don Rafael, na balita'y may sakit at masela ng panlasa, ay muling tumangging kumain. "Iligpit niyo ang basurang yan," rinig ni Amarilis na sigaw ng matanda mula sa dining hall. Ang boses nito ay mahina dahil sa edad pero matalim at puno ng awtoridad. Nakita niya ang chef na napakamot na lang ng ulo habang itinatapon ang mamahaling steak sa basurahan. Nang hinayang si Amarilis, sa mundo kung saan siya nanggaling nitong mga nakaraang araw, ang pagkaing iyon ay sapat na para buhayin ng isang pamilya ng isang linggo. Nang sumapit ang hating gabi at tulog na ang buong kabahayan, naramdaman ni Amarilis ang matinding gutom. Ang huli niyang kain ay ang pandesal na bigay ng matanda sa waiting shed. Dahan-dahan siyang pumasok sa malawak na kusina. Wala siyang balak na galawin ang mga mamahaling supplies, kaya naghahanap siya ng mga simpleng sangkap. Nakakita siya ng kaunting bigas, luya, manok na tira-tira, at bawang. Nagsimula siyang magluto ng arroz caldo. Ito ang comfort food na lagi niyang niluluto para kay Marco noon kapag nag-aaral ito ng madaling araw o kapag may sakit ito. Habang hinahalo niya ang lugaw, ang pamilyar na amoy ng ginisang luya at bawang ay pumuno sa hangin. At kasabay nito, bumuhos ang mga alaala. Naalala niya ang mga gabing niyakap siya ni Marco mula sa likod habang nagluluto siya. Bumubulong ng mga pangakong ngayon ay napako na. Kusang pumatak ang kanyang mga luha sa kumukulong kaldero. Ang asin ng kanyang pagdadalamhati ay humalo sa pagkain. Ang pagluluto ay naging ritual ng kanyang pangungulila at pagpapalaya. "Bakit, Marco?" Bulong niya sa kawalan habang tinitikman ang sabaw. "Binigay ko naman ang lahat. Kulang pa ba?" Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kusina. Isang malamig na presensya ang naramdaman ni Amarilis sa kanyang likuran. Ang tunog ng baston na tumama sa sahig ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Don Rafael na nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng pajama at roba. Ang muka ay seryoso at nakakatakot sa ilalim ng dim light. Nabitawan ni Amarilis ang sandok, ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa ito tumama sa sahig. Nanginginig siyang yumuko. "Pasensya na po, senyor. Don Rafael, gutom lang po ako. Nagluto lang ako ng konting tira-tira." Hindi sumagot ang matanda. Lumapit ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kaldero. Ang amoy ng arroz caldo ay tila humila sa kanya palapit. Isang amoy na nagpabago sa kanyang matigas na ekspresyon. Kumuha ito ng isang malinis na kutsara at walang sabi-sabing sumandok mula sa niluto ni Amarilis. Pinigil ni Amarilis ang kanyang hininga. Handa na siyang sigawan o palayasin. Handa na siyang marinig na basura ang luto niya, tulad ng sinabi ng chef kanina. Isinubo ni Don Rafael ang mainit na lugaw. Pumikit ito ng mariin. Ilang sandali ang lumipas. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, may kakaibang emosyon na dumaan doon. Gulat, lungkot, at pagkilala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amarilis. Tila ba sinusubukang basahin ang kaluluwa ng babaeng kaharap niya. "Ang lasang ito," garalgal na sabi ni Don Rafael. Ang boses niya ay nawalan ng bagsik at napalitan ng pagtataka. "Isang tao lang ang kilala kong nagluluto ng ganito.
Ang pumanaw kong asawa. Bakit alam mo ang timplang ito? Lumapit palalo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa at pag-asa. Sino ka ba talagang babae ka? Ang tanong ni Don Rafael ay lumutang sa hangin, mabigat at puno ng hinala. Pakiramdam ni Amarilis ay tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kusinang yon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila tambol na nagbabadya ng panganib. Kung malalaman ng matanda na siya ang asawa ng mortal nitong kaaway, tiyak na itatapon siya nito palabas bago pa man sumikat ang araw. Yumuko si Amarilis, itinatago ang takot sa kanyang mga mata at pinili ang isang kasinungalingan na may halong katotohanan. Galing po ito sa lola ko sa probinsya, senyor. Sagot niya sa mahina, ngunit matatag na tinig. Siya ang nagturo sa akin na ang sekreto ng masarap na lugaw ay hindi sa dami ng rekado, kundi sa tiyaga ng paghahalo at paghihintay. Nanatiling tahimik si Don Rafael habang tinititigan siya. Ilang sandali pa ang lumipas, bago dahan-dahang humupa ang higpit sa mukha ng matanda. Tiningnan nito ang mangkok, na simot, at pagkatapos ay tiningnan ang mga kamay ni Amarilis na mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Sa halip na pandidiri, isang kakaibang paggalang ang nakita niya sa mga mata ng Don. Ang mga kamay na yan, bulong ni Don Rafael, tila kinakausap ang sarili. Iyan ang mga kamay na marunong mag-alaga. Simula bukas, ikaw na ang magluluto para sa akin. Ayoko na sa mga pagkain ng chef na puro porma pero walang kaluluwa. Mula sa araw na yon, nagbago ang ihip ng hangin sa Villa San Jose. Si Amarilis, na nagpakilala bilang Amy, ay naging sentro ng kusina. Sa bawat pagkaing inihahanda niya, mula sa simpleng monggo tuwing Biyernes hanggang sa malinamnam na kare-kare, inilalagay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pangungulila. Napansin ng lahat ang pagbabago kay Don Rafael. Ang dating matandang laging mainitin ang ulo at walang gana kumain ay unti-unting bumalik ang sigla. Ang pisngi nito ay nagkaroon ng kulay at madalas na itong nakikitang nakangiti habang hinihigop ang sabaw na luto ni Amy. Sa kabilang dako ng lungsod, ibang klase naman ng apoy ang tumutupok sa kumpanya ni Marco. Ang mga balita ay mabilis kumalat kahit sa radyo ng mga katulong sa mansyon. Narinig ni Amarilis na nagkakagulo sa opisina ng dati niyang asawa. Si Cielo na ipinalit ni Marco bilang finance manager ay walang ibang inatupag kundi ang magpa-renovate ng opisina at bumili ng mga mamahaling paintings habang ang mga sweldo ng empleyado ay naaantala. Isa-isang nagalisan ang mga tapat na tauhan, mga taong tinulungan pa noon ni Amarilis na makapasok sa trabaho. Nakaramdam si Amarilis ng kirot, hindi para kay Marco, kundi para sa mga inosenteng nadadamay sa kasakiman ni Cielo. Pero alam niyang wala siyang magagawa. Siya ay isa na lamang tagaluto ngayon. Isang hapon, biglang nagkagulo sa mansyon. Si Manang Esther ay taranta habang inuutusan ang mga katulong na maglinis at maghanda ng best china. Bilisan nyo, paparating na ang mga abogado para sa merger contract. Sigaw ni Manang Esther. Amy, ihanda mo ang merienda. Gusto ni Don Rafael na ikaw ang magdala ng kape sa library. Ikaw lang ang nakakakuha ng tamang timpla. Nanigas si Amarilis. Ang abogado na tinutukoy nila ay walang iba kundi ang kampo ni Marco. Ito ang araw ng negosasyon na matagal nang inaabangan ng industriya. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang magtago sa bodega hanggang sa makaalis ang mga ito. Pero wala siyang dahilan na maibibigay ng hindi naghihinala si Manang Esther. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili sa harap ng salamin sa dirty kitchen. Inayos niya ang kanyang buhok at tinali ito ng mahigpit. Naglagay siya ng kaunting pulbos para matakpan ang kanyang pamumutla. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang Amarilis na laging nakayuko at sunod-sunuran. Siya na ngayon si Amy,
ang babaeng bumuhay sa panlasa ng isang don. Kaya mo ito, bulong niya sa sarili. Trabaho lang ito. Binuhat niya ang mabigat na pilak na tray na may lamang mamahaling kape at mga pastries. Ang bawat hakbang niya patungo sa library ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga bubog, pero pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Nang buksan ng guard ang pinto ng library, bumungad sa kanya ang usok ng sigarilyo at ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakaupo si Don Rafael sa kanyang swivel chair, kalmado at may awtoridad. Sa tapat nito, nakaupo si Marco. Mukhang stress ang dating asawa niya. Maitim ang ilalim ng mga mata nito at bahagyang gusot ang suot na coat, malayo sa laging plansadong hitsura nito noong inaalagaan pa siya ni Amarilis. Pumasok si Amarilis nang hindi gumagawa ng ingay. Nakayuko siya habang lumalapit sa mesa. Inuna niyang lagyan ng kape si Don Rafael nang ngumiti sa kanya bilang pasasalamat. Pagkatapos, lumipat siya sa pwesto ni Marco. Ramdam niya ang pagtitig ni Marco, hindi sa mukha niya, kundi sa tray na hawak niya. Dahan-dahang ibinaba ni Amarilis ang tasa ng kape sa tapat ni Marco. Sa sandaling iyon, tumama ang ilaw ng lampara sa kanyang kamay. Ang pamilyar na peklat sa gilid ng kanyang hinlalaki na nakuha niya noon sa paghihiwa ng prutas para kay Marco ay naging malinaw na malinaw. At ang kalyo sa kanyang palad na dati ay kinasusuklaman ni Marco. Ngayon ay siya ring kamay na nagsisilbi sa kanya. Napahinto si Marco sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa kamay na naglapag ng tasa. Kilalang kilala niya ang kamay na yon. Ilang libong beses na ba niyang naramdaman ang aspereho ng palad na yan? Dahan-dahan, tila may sariling buhay. Ang mga mata ni Marco ay umangat mula sa tasa, paakyat sa braso, hanggang sa tumama ito sa mukha ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang tasa na akmang hahawakan niya ay muntik ng matabig. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot habang ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. Ang lalaking nagtapon at ang babaeng kanyang itinapon na ngayon ay nakatayo ng may dangal sa teritoryo ng kanyang kaaway. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid-aklatan. Ang tingin ni Marco ay nakapako kay Amarilis, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pagkilala. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang basahan, ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Hindi gula-gulanit, kundi maayos, mabango, at may dignidad na naghahain ng tsaa sa kanyang pinakamahigpit na kaaway. Ang Amarilis na kilala niya ay laging nakayuko, laging nanginginig sa takot na magkamali. Ngunit ang babaeng ito ay tuwid ang tindig at may malamig na blangko sa mga mata. Mabilis na binawi ni Amarilis ang kanyang kamay nang maramdaman ang init ng titig ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang maskarang gawa sa porselana na ilang araw niyang pinakinang. "Salamat, Amy." Basag ni Don Rafael sa katahimikan, hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Humarap ang Don kay Marco at ngumiti ng may pagmamalaki. "Alam mo ba, attorney, simula nang dumating si Amy, bumalik ang sigla ng bahay na ito. She is a gem. Mahirap makahanap ng taong may malasakit at husay sa panahon ngayon. Hindi katulad ng iba, na pera lang ang habol." Ang bawat papuri ni Don Rafael ay tila punyal na tumatarak sa ego ni Marco. Napalunok ang abogado, ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Pilit niyang inayos ang kanyang kurbata, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Hindi siya maaaring magpahalata. Hindi siya maaaring masiraan ng loob sa harap ng kanyang kaaway dahil lang sa kanyang ex-wife na naging katulong. "Mukhang swerte kayo sa kanya, Don Rafael." Pilit na sagot ni Marco, bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng pait. Tiningnan niya muli si Amarilis ng matalim. "I hope she serves you well. Minsan kasi, ang mga taong akala mo ay tapat
may tinatagong baho. Hindi kumibo si Amaryllis. Sa halip, yumuko siya bilang paggalang kay Don Rafael at tahimik na naglakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nag-iwan ng ritmo ng kanyang paglayo. Ngunit hindi pa nakakalayo si Amaryllis sa pasilyo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng library at ang mabilis na mga hakbang na sumusunod sa kanya. Bago pa siya makaliko sa sulok patungo sa kusina, isang mahigpit na hawak ang pumigil sa kanyang braso. Hinila siya nito papasok sa isang maliit na alcove malapit sa guest restroom. Humarap siya at nakita ang namumulang mukha ni Marco. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng kanyang takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na panginginig ang naramdaman ni Amaryllis, kundi pagkasuklam. "What do you think you're doing, Risa?" Asik ni Marco. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. "Are you spying on me? Sinadya mo ba ito? Para ano? Para ipahiya ako kay Don Rafael? God, look at you. A maid? Ganito ka ba talaga kadesperada?" Hinila ni Amaryllis ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Marco. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin noong nagsasama pa sila. "Wala akong panahon sa mga imahinasyon mo, Marco," sagot ni Amaryllis. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matalim. "Nagtatrabaho ako. Marangal na trabaho. Isang bagay na hindi mo maiintindihan dahil sanay kang umapak ng ibang tao para umangat." Natawa si Marco ng mapakla. "Marangal? You are serving my enemy. Nililinis mo ang dumi ng ibang tao. Bagay nga sa'yo. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang maging alila." Dati, ang mga salitang yon ay magpapaguho sa mundo ni Amaryllis. Dati, iiyak siya at magmamakaawa. Pero ngayon, habang tinitingnan niya ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya ng 20 taon, wala siyang nakitang hari. Nakita lang niya ang isang maliit at takot na bata na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Huminga ng malalim si Amaryllis at inayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. "Mas gugustuhin ko pang maging alila na may dignidad kaysa maging isang hari na walang kaluluwa. At huwag kang mag-alala, attorney. Wala akong sasabihin kay Don Rafael tungkol sa atin. Dahil ang maging asawa mo, iyon ang pinakakahiyahiyang partete ng buhay ko." Iniwan niya si Marco na nakatulala sa pasilyo. Ang mga salita ni Amaryllis ay naiwan sa hangin, mabigat at totoo. Tumakbo si Amaryllis patungo sa dirty kitchen. Doon, sa harap ng maliit na lababo, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa relief. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghihilamos, pero nang tingnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin, nakita niya ang isang babaeng nakaligtas. Kinaya niya. Hinarap niya ang kanyang multo at hindi siya namatay. Samantala, sa labas ng gate ng Villa San Jose, isang magarang sasakyan ang huminto. Bumaba si Cielo, suot ang malalaking sunglasses at isang designer dress na binili gamit ang pera ng kumpanya. Nabalitaan niya mula sa driver ni Marco na naroon ang asawa niya at bilang isang selosang kerida na naging asawa, gusto niyang siguraduhin na walang ibang babae sa paligid. Ngunit habang naglalakad siya palapit sa guardhouse para magtanong, nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura na nagtatapon ng basura sa side gate. Ang buhok ay maikli na at nakasuot ng uniforme ng katulong pero hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang tindig na yon. "Amaryllis?" Bulong ni Cielo at isang ngisi ng demonyo ang gumuhit sa kanyang labi. Ang selos at inis ay agad na napalitan ng isang maitim na plano. Kung nasa loob ng teritoryo ni Don Rafael si Amaryllis, ito na ang pagkakataon para tuluyan siyang ilibing. Hinawakan ni Cielo ang suot niyang kwintas na brilyante, isang kwintas na alam niyang magiging sentro ng susunod na kabanata ng buhay ni Amaryllis. Kung inaakala ni Amaryllis na nakatawid na siya sa impyerno, nagkakamali ito.
dahil ang tunay na demonyo ay kakatok pa lang sa pinto. Ang katahimikan ng Villa San Jose ay biglang nabasag, hindi dahil sa kulog o ulan, kundi dahil sa matinis na tili ng isang babae na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis na naglabasan ang mga katulong mula sa kusina at maging si Don Rafael at Marco ay napatayo mula sa kanilang pagpupulong sa library. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Cielo. Ang kanyang mukha ay puno ng artipisyal na takot at galit, habang sapo-sapo ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng palamuti. "My diamond necklace! Nawawala ang kwintas ko!" Sigaw ni Cielo habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Tila ba siya ang pinakakawawang biktima sa balat ng lupa. "It was Marco's gift! It's gone!" Agad na lumapit si Marco sa kanyang asawa, sinusubukan itong pakalmahin, ngunit mas lalong nag-ingay si Cielo. Tumingin ito sa paligid gamit ang nanlilisik na mga mata bago nito itinuro ang isang direksyon. Diretso kay Amaryllis, nakakatapos lang magligpit ng mga tasa sa side table. Siya ang lumapit sa akin kanina sa garden nung nagpapahangin ako. Paratang ni Cielo, ang kanyang daliri ay nakaturo kay Amaryllis na parang isang patalim. Naramdaman ko ang pagdikit niya sa akin. "I-check niyo siya. Sigurado ako, kinuha ng patay gutom na, yan ang kwintas ko." Umugong ang bulong-bulungan sa mga kapwa katulong. Si Manang Esther, sa kabila ng pagiging masungit nito, ay nag-alinlangan. Kilala niya si Amy bilang masipag at tapat, ngunit ang utos ng isang bisita, lalo na ang asawa ng isang attorney, ay mabigat. "Halika dito, Amy," utos ni Manang Esther sa tonong mababa at seryoso. "Kailangan nating linisin ang pangalan mo." Hindi lumaban si Amaryllis. Lumapit siya ng may dignidad, kahit pa ang bawat pares ng mata sa silid ay humusga na sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi sa takot, kundi sa tindi ng pagkamuhi sa babaeng nasa harapan niya. Alam niyang palabas lang ito ni Cielo. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya tuluyang nadudurog. Sinimulan ni Manang Esther ang pagkapkap, una sa kanyang tagiliran at pagkatapos ay sa malaking bulsa ng kanyang apron. Napasinghap ang lahat nang dahan-dahang hugutin ni Manang Esther ang isang kumikinang na bagay mula sa bulsa ni Amaryllis, ang nawawalang kwintas na brilyante. Ang hangin sa sala ay tila hinigop ng sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ni Marco, puno ng pagkadismaya at awa. Si Cielo naman ay napangisi ng bahagya bago muling nag-act na umiiyak. "Sabi ko na nga ba magnanakaw?" Sigaw ni Cielo. "Honey, call the police. I want her in jail." Hindi lang siya sinungaling, kriminal pa. Yumuko si Marco, hindi makatingin kay Amaryllis. "Risa, bakit?" Bulong nito na para bang ang pagkakadiskubre sa kwintas ay kumpirmasyon ng lahat ng masasamang iniisip niya tungkol sa dating asawa. Ngunit sa halip na umiyak o lumuhod para magmakaawa, itinaas ni Amaryllis ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang kwintas na hawak ni Manang Esther at pagkatapos ay tiningnan si Cielo ng diretso sa mata. "Pakiabot po sa akin ang kwintas, Manang," kalmadong sabi ni Amaryllis. "Huwag mong ibibigay. Baka itakbo niya," sigaw ni Cielo. Pero kinuha ni Don Rafael ang kwintas mula kay Manang Esther at siya mismo ang nag-abot nito kay Amaryllis. "Magsalita ka, Amy." Hinawakan ni Amaryllis ang alahas gamit ang kanyang magaspang na mga kamay. Itinaas niya ang lock o ang kawit ng kwintas upang makita ng lahat. "Tingnan ninyong mabuti ang lock." Simula ni Amaryllis, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng lohika na hindi kayang tibagin ng luha ni Cielo. Ang kawit na ito ay nasira dahil hinila ng puwersahan. Pero tingnan niyo ang direksyon ng pagkahila. Ang metal ay nakabaluktot pa kanan. Ibig sabihin, ang humila nito ay gumamit ng kaliwang kamay. Itinaas ni Amaryllis ang kanyang kanang kamay. Ipinapakita ang kanyang mga kalyo. "Kanan ang gamit kong kamay sa lahat ng bagay. Kanan ako magsulat,
Kanan ako magluto, kanan ako maglinis. Kung ako ang humablot nito, dapat pakaliwa ang pagkabali ng lock. Lumingon siya kay Cielo na biglang namutla sa ilalim ng makapal nitong makeup. At sa kwartong ito, patuloy ni Amaryllis, isa lang ang kilala kong kaliwete. Ikaw, Cielo. Alam ko yan dahil ilang beses kitang nakitang nagsusulat noong nagtatrabaho pa ako sa inyo. Napatingin ang lahat kay Cielo. Napansin nilang ang bag na hawak nito ay nasa kaliwang kamay at ang relo nito ay nasa kanang pulso. Tanda ng isang taong kaliwete. Hindi lang iyon, dagdag ni Amaryllis. Kung hinablot ko ito sa leeg mo, Cielo, dapat may galos ka. Ang mga kamay ko ay magaspang, parang liha. Di ba, Marco? Kung dumampi ang liha sa makinis mong balat ng mabilisan, dapat nagdugo ka na. Pero tingnan nyo ang leeg niya. Makinis. Walang kahit anong marka. Ang katahimikan sa sala ay nabasag ng mabigat na katotohanan. Ang ebidensya ay hindi ang kwintas, kundi ang mismong mga kamay na hinamak nila. Tama na yan. Ang boses ni Don Rafael ay dumagundong, puno ng awtoridad, na nagpatigil sa tangkang pagsagot ni Cielo. Hindi ko kailangan ng CCTV para makita ang totoo. Kitang-kita ko ang laro nyo. Lumapit ang Don kay Marco at inihagis ang kwintas sa dibdib nito. Ang tunog ng metal na tumama sa butones ng coat ni Marco ay tila paghatol ng isang hukom. Attorney, kunin mo ang asawa mo at ang mga peke niyong alahas. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Wala akong negosyong gagawin sa mga taong walang dangal. Don Rafael, let me explain. Tangka ni Marco, pero tinalikuran na siya ng matanda. Hinawakan ni Marco ang braso ni Cielo, na ngayon ay nanginginig na sa totoong takot at hiya, at kinaladkad ito palabas. Bago tuluyang lumabas ng pinto, lumingon si Marco. Nakita niya si Amaryllis na nakatayo sa tabi ni Don Rafael, hindi bilang katulong, kundi bilang isang taong may paninindigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na siya ang maliit. Siya ang basahan. Nang makaalis ang mga ito at sumara ang mabigat na pinto ng mansyon, naiwan si Amaryllis na nakatayo. Nang hina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sofa. Lumapit si Don Rafael at inabutan siya ng panyo. Magaling, Amy, sabi ng matanda. O dapat ko bang sabihing, Mrs. Amaryllis? Napaangat ang tingin ni Amaryllis. Alam na ng matanda. Huwag kang mag-alala, ngiti ni Don Rafael, isang nangiting may halong respeto. Hindi kita sisisyantihin. Sa katunayan, may offer ako sa'yo. Sayang ang talento at tapang mo kung sa kusina lang kita itatago. Gusto kong turuan kang lumaban sa paraang maiintindihan ng mga katulad nila. Hindi naging madali para kay Amaryllis na tanggapin ang alok ni Don Rafael. Sa loob ng mahabang panahon, nasanay siyang maging anino, ang taong nasa likod ng tagumpay ng iba, ang taga-suporta na hindi kailanman nakikita. Ngunit sa pagkakataong ito, inaalok siya ng matanda hindi ng trabaho, kundi ng isang entablado. Isang pagkakataon na tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi bilang Mrs. Marco de Silva at hindi rin bilang ang katulong na si Amy. Ang pera ay hindi problema, Amaryllis. Seryosong wika ni Don Rafael habang nakaupo sila sa veranda, pinagmamasdan ang malawak na hardin. Ang kailangan ko ay ang iyong puso. Ang negosyo ni Marco ay puro branding at mamahaling presyo, pero walang kaluluwa. Ang pagkain mo, may kwento, may init ng tahanan, at iyon ang papatay sa negosyo niya. Tinanggap ni Amaryllis ang hamon. Ito na ang simula ng kanyang metamorphosis. Ang unang hakbang ay ang pagputol sa kanyang mahabang buhok na laging nakapuyod. Ang buhok na gustong-gusto ni Marco dahil mukha raw siyang masunuring asawa. Sa bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ng salon, pakiramdam niya ay nababawasan ang bigat na kanyang dinadala. Nang tumingin siya sa salamin, isang ibang babae ang sumalubong sa kanya. Ang gupit na bobcat ay nagbigay diin sa kanyang panga at sa tapang ng kanyang mga mata na matagal nang natutulog. Nagpalit siya ng balat.
Ang mga lumang duster at uniforme ay pinalitan ng matikas na blazer at slacks. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo ay hindi niya itinago sa gwantes. Sa halip, hinayaan niya itong makita habang pumipirma ng mga kontrata at nakikipagkamay sa mga suppliers. Ang mga kalyong iyon ang naging tatak ng kanyang kredibilidad. Patunay na alam niya ang pasikot-sikot ng kusina mula sa pinakamababang gawain hanggang sa pinakamataas na desisyon. Sa loob ng 3 buwan, itinayo nila ang Casa Amaryllis. Hindi ito kasingrang niya ng mga restoran ni Marco na puno ng kristal at ginto. Ang Casa Amaryllis ay mainit, gawa sa kahoy at ladrilyo, at amoy na amoy, ang pamilyar na bango ng bawang, sibuyas, at pagmamahal ng isang ina. Ang konsepto ay simple, pagkaing magpapaalala sa iyo ng iyong kabataan, ng iyong probinsya, at ng yakap ng iyong ina. Samantala, ang balita ay nakarating sa kampo ni Marco. Nabalitaan ni Amaryllis mula sa mga tsismis sa palengke na sunod-sunod ang problema ng dati niyang asawa. Nagkaroon ng issue sa sanitation ang restoran nito dahil sa pagtitipid ni Cielo sa cleaning supplies. Maraming loyal customers ang lumipat sa ibang kainan. Karma, sa isip-isip ni Amaryllis, ay hindi isang kidlat na basta na lang tumatama. Ito ay isang mabagal na lason na ikaw mismo ang umiinom. Dumating ang gabi ng grand opening ng Casa Amaryllis. Ang lugar ay puno ng mga ilaw na kulay ginto at ang hangin ay humahalimuyak sa amoy ng kare-kare at sinigang na hipon. Ang mga bisita ay mga kilalang tao sa lipunan, mga kaibigan ni Don Rafael at mga food critics na curious sa bagong protege ng Don. Nakatayo si Amaryllis sa gitna ng bulwagan, suot ang isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang morenang balat. Wala siyang suot na mamahaling alahas maliban sa isang simpleng relo. Nang magsalita siya sa mikropono, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat putahe dito ay alay ko sa mga taong nagmahal, nagsakripisyo at naiwan. Panimula niya at ang katahimikan sa silid ay tanda ng paggalang. Dahil ang tunay na lasa ng tagumpay ay hindi ang mapait na paghihiganti, kundi ang matamis na pagbangon. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Lumapit si Don Rafael at tinapik siya sa balikat. Isang tahimik na pagbati ng proud ako sa'yo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amaryllis na buo na siya. Hindi na siya kailanman magiging basahan, ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Habang abala siya sa pagbati sa mga bisita, naramdaman niya ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa pintuan. Napatingin siya sa entrada. Sa gitna ng kasiyahan may isang figura na nakatayo sa may pinto. Tila isang mantsa sa perpektong larawan ng gabing iyon. Payat ito, gusgusin ang suot na t-shirt, at ang mga mata ay puno ng pagod at puot. Tumigil ang mundo ni Amaryllis. Ang tibok ng puso niya ay naging mabilis at masakit. Kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang mga matang iyon na dati ay laging nakangiti sa kanya tuwing susunduin niya ito sa eskwela. Leo. Bulong ni Amaryllis, ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal. Agad siyang humakbang palapit. Nalimutan ang mga bisita. Nalimutan ang imahe ng pagiging donya. Ang nangingibabaw ay ang puso ng isang ina na sabik sa kanyang anak na matagal nang hindi nakita dahil ipinadala ito ni Marco sa boarding school at pinagbawalan siyang makipag-usap. Anak, tawag muli ni Amaryllis habang inaabot ang kanyang kamay. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Diyos ko, ang payat mo. Kumain ka na ba? Ngunit sa halip na yakapin siya, umatras si Leo. Ang tingin ng binatilyo sa kanya ay hindi tingin ng isang anak sa ina, kundi tingin ng isang hukom sa isang kriminal. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi ni Leo. Ang boses ay basag ngunit puno ng diin. Anak, miss na kita.
Hayaan mong magpaliwanag si Mama. Magpaliwanag? Putol ni Leo, at sa lakas ng boses nito ay napatingin ang ilang bisita sa kanilang direksyon. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na iniwan mo kami ni Papa dahil sumama ka sa matandang mayaman na yan? Na mas pinili mo ang pera at ang restaurant na ito kaysa sa pamilya mo? Parang sinaksak ang dibdib ni Amarilis. Iyon pala ang sinabi ni Marcos sa bata. Iyon ang laso na itinanim sa isip ng kanyang anak. Hindi totoo yan, Leo. Garalgal na sagot ni Amarilis, pilit na lumalapit. Pinalayas ako ng tatay mo. Wala akong choice. Sinungaling! Sigaw ni Leo. Ang galit sa mukha nito ay sumabog. Nakita ko ang mga pictures. Masaya ka dito habang si Papa ay nagkakasakit dahil sa stress. Ikaw ang sumira sa pamilya natin. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay ko. Ang huling linyang yon ay nagpatahimik sa buong restaurant. Ang tunog ng pagkabigla ng mga bisita ay parang dagundong sa pandinig ni Amarilis. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay ay nakataas pa rin sa ere. Inaabot ang isang anak na nasa harap niya, ngunit parang milya-milya na ang layo. Ang tagumpay ng gabing iyon ay biglang naging abo. Sa gitna ng kanyang palasyo, si Amarilis ay muling naging isang pulubi, nanlilimos ng pagmamahal ng sarili niyang dugo at laman. Ang katahimikan sa loob ng Casa Amarilis ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng anumang bagyo. Ang mga bisita, na kanina lamang ay nagpapalakpakan, ay yumuko at nag-iwas ng tingin. Tila nahihiya silang masaksihan ang pagguho ng dignidad ng isang ina. Si Amarilis ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang kamay, na inabot para sa isang yakap, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang sumalo, kundi ang lamig ng pagtanggi. Mabilis na lumapit si Don Rafael at ang mga gwardiya upang paalisin ang binatilyo, ngunit itinaas ni Amarilis ang kanyang kamay upang pigilan sila. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na kalamnan ng kanyang panga. Sumama ka sa akin sa kusina, Leo. Utos ni Amarilis. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, kundi isang bulong na puno ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Walang nagawa si Leo, kundi sumunod, bagaman ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng pagdadabog. Pagpasok nila sa kusina, isinara ni Amarilis ang pinto. Iniwan ang husga ng mundo sa labas. Ito ang kanyang teritoryo. Dito, siya ang reyna. Ngunit sa harap ng kanyang anak, pakiramdam niya ay isa siyang pulubi. Hindi siya nagsimula sa sermon. Sa halip, nagtungo siya sa stove. Kumuha siya ng sariwang hipon, sampalok at mga gulay. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig, ay gumalaw ng may memorya ng pagmamahal. Alam na alam niya ang timpla na gusto ni Leo. Maasim na may konting anghang ng siling haba. Ito ang sinigang na laging hinihingi nito tuwing umuuwi. Galing sa school na may dalang mababang grades o kapag may lagnat ito. Alam kong gutom ka, anak, sabi ni Amarilis habang hinahalo ang sabaw. Ang usok ay nagdala ng pamilyar na amoy sa buong kusina. Umaasang ang halimuyak na yon ay magpapalambot sa puso ng bata. Kain ka muna. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Isinalin niya ang mainit na sabaw sa isang porselanang mangkok at inilapag ito sa mesa sa harap ni Leo. Tinitigan lang ito ng binatilyo. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Stop trying to bribe me with food, Ma. Asik ni Leo, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. You think a bowl of soup can fix this? Sinira mo ang buhay namin. Dad is dying inside because of you? Tapos ikaw, nagpapakasarap ka dito kasama ang sugar daddy mo? Leo, wag mong tawagin ganyan si Don Rafael. Saway ni Amarilis. Siya ang tumulong sa akin nung tinapon ako ng tatay mo. Wala kang alam sa totoong nangyari. Wala akong alam. Si Papa ang nagsabi sa akin ng lahat. Sinabi niya na ninakawan mo siya, na iniwan mo kami para magpayaman. Sa sobrang galit, hinampas ni Leo ang kanyang kamay sa mesa
at tinabig ang mangkok ng sinigang. Ang porselana ay tumalsik sa sahig at nagkabasag-basag. Ang mainit na sabaw at mga gulay ay kumalat sa tiles. Umusok ang init nito habang humahalo sa dumi ng sahig. Ang ulam na niluto ni Amaryllis ng may pag-iingat at pagmamahal ay naging basura sa isang iglap. Hindi ang pagkasayang ng pagkain ang nagpasikip sa dibdib ni Amaryllis. Iyon ay ang paglapastangan sa kanyang pag-aaruga. Sa sandaling iyon, nakita niya kay Leo hindi ang kanyang munting anghel, kundi ang refleksyon ni Marco, ang parehong pagmamataas, ang parehong kawalan ng utang na loob. Kumilos ang kamay ni Amaryllis bago pa man siya makapag-isip. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leo. Ang tunog ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kusina. Napahawak si Leo sa kanyang pisngi, gulat na gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na. Kahit kailan, hindi kita pinalaking bastos, Leo. Nanginginig na sabi ni Amaryllis. Ang kanyang palad ay mahapdi, pero mas mahapdi ang kanyang puso. Kahit kailan, hindi kita tinuruan na maging walang modo. Pwede mong kamuhian ako bilang asawa ng tatay mo, pero huwag na huwag mo akong babastusin bilang ina mo. Dahil ang mga kamay na ito, itinaas niya ang kanyang mga palad na nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nagpaligo sa'yo, nagpakain sa'yo, at nagtrabaho para may maipang tuition ka nung wala pang pera ang tatay mo. Tumulo ang luha ni Amaryllis, sunod-sunod, parang ulan na matagal nang pinigilan. Maaring nawala ko ang asawa ko, Leo, pero hindi ako papayag na maging katulad kanya. Hindi ako papayag na lumaki kang isang lalaking walang puso at walang pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba. Natigilan si Leo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Isang sakit na totoo, hindi umaarte. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng bitakang pader ng galit na itinayo ni Marco sa isip niya. Pero dahil sa pride at pagkalito, tumalikod si Leo. I hate you, bulong niya. Bagaman wala na ang dating diin. Tumakbo siya palabas ng kusina, palabas ng restaurant, at iniwan si Amaryllis na mag-isa. Dahan-dahang lumuhod si Amaryllis sa sahig. Sinimulan niyang pulutin ang mga bubog ng mangkok. Ang matatalim na porselana ay sumugat sa kanyang daliri at tumulo ang dugo. Humalo sa sabaw ng sinigang. Pero hindi niya ininda ang hapdi. Patuloy lang siya sa pagpulot. Tila ba sa pagbuo ng basag na mangkok ay mabubuo rin niya ang pamilyang matagal nang wasak. Bakit, anak? Bakit? Hikbi niya habang yakap ang mga basag na piraso sa kanyang dibdib. Habang nakaluhod siya, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Naiwan ni Leo ang kanyang cellphone sa pagmamadali. Umiilaw ang screen nito, tanda na may bagong mensahe. Sa gitna ng kanyang pagluha, kusang dumako ang tingin ni Amaryllis sa screen. Ang pangalan ng sender ay Papa. At ang mensahe ay malinaw na malinaw, parang isang punyal na tumapos sa natitirang pag-asa niya kay Marco. Pa, tapos ka na bang mag-eskandalo sa restaurant niya? Good job, son. Umuwi ka na dito. Ibibigay ko na ang allowance mo para sa bagong motor. Hayaan mo siyang mapahiya sa mga bisita niya. Nabitawan ni Amaryllis ang mga bubog. Ang dugo sa kanyang daliri ay tumulo sa screen ng cellphone. Tinatakpan ang pangalan ng lalaking akala niya ay minahal niya noon. Ang luhang pumatak ay hindi na luha ng awa, kundi luha ng isang ina na napagtantong ang kanyang anak ay ginagawang sandata ng sarili nitong ama. At sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na desisyon. Tapos na ang pagiging mabait. Ang text message na yon mula kay Marco ay hindi isang punyal. Isa itong panggising. Pinunasan ni Amaryllis ang dugo sa kanyang daliri. Hindi na ininda ang hapdi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa pagtayo niya mula sa sahig na puno ng bubog, isang bagong babae ang tumindig. Wala na ang Amaryllis na martir. Wala na ang inang nagmamakaawa.
Ang naiwan ay isang reyna na ang kaharian ay winasak at ngayon ay handa nang bawiin ang bawat piraso nito, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng matatag at hindi matitinag na tagumpay. Lumipas ang mga buwan. Ang Casa Amaryllis ay naging isang pangalan na bukang-bibig ng lahat. Ang kwento nito, ang kwento ng isang babaeng ginamit ang kanyang husay sa pagluluto para bumangon, ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan. Ang mga tao ay pumipila hindi lang para sa masarap na pagkain, kundi para masilayan ang babaeng nasa likod nito, na madalas nilang nakikitang personal na nag-aasikaso sa mga customer. Ang kanyang mga kamay na may kalyo ay walang alinlangang nakikipagkamay sa lahat. Sa kabilang banda, ang imperyo ni Marco de Silva ay unti-unting gumuho na parang kastilyong buhangin na hinahampas ng alon. Nagsimula ito sa isang balita na kumalat na parang apoy sa social media. Isang mass food poisoning incident sa isa sa mga high-end na restaurant ni Marco. Lumabas sa investigasyon na gumamit sila ng mga expired na sangkap, resulta ng mahigpit na cost-cutting na ipinatupad ni Cielo para may pondo ito sa kanyang walang katapusang shopping. Dumating ang mga demanda, sunod-sunod, na parang mga buwitreng dumadagit sa nabubulok na bangkay. Ang reputasyon na iningatan ni Marco ng ilang taon ay nadungisan sa isang iglap. Araw-araw, laman siya ng mga blind items sa dyaryo at mga chismis sa online forums. Araw-araw, nababawasan ang laman ng kanyang bank account, pambayad sa mga abogado at danyos. Ang pinakamatinding dagok ay hindi nagmula sa mga kaaway niya, kundi sa taong natutulog sa tabi niya. Isang gabi, umuwi si Marco sa kanilang mansyon, pagod at lasing, umaasang may sasalubong sa kanyang mainit na hapunan. Ngunit ang nadatnan niya ay isang bahay na nakakabinging tahimik. Ang walk-in closet ni Cielo ay walang laman, maliban sa mga abandonadong hanger at kahon ng sapatos. Ang vault sa kanilang kwarto, kung saan nakatago ang lahat ng kanilang cash at alahas, ay bukas at walang laman. Tinawagan niya ang cellphone ni Cielo, ngunit hindi na ito matawagan. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang personal na abogado para mag-file ng reklamo, ngunit hindi rin ito sumasagot. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos, ang kanyang asawa at ang kanyang abogado, ay magkasabwat na tumakas, dala ang lahat ng natitirang yaman niya. Naiwan si Marco na mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na mansyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang dating matikas na abogado ay isa na ngayong lalaking lupaypay na may malalalim na eye bags at puting buhok na nagsisimulang tumubo sa kanyang sentido. Napasuntok siya sa salamin sa sobrang galit at frustrasyon, ngunit ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na gumuguhit sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Isang ugong ang namuo sa kanyang tainga at ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Sinubukan niyang humawak sa pader para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na sumunod sa kanyang utak. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at ang mabigat na pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig na marmol ay lumikha ng isang malungkot na kalabog sa katahimikan ng bahay. Doon, sa sahig na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, naiwan siyang nakahandusay at walang magawa, isang haring nawalan ng korona at kaharian. Ilang oras ang lumipas. Sa kanyang maliit at simpleng apartment sa itaas ng Casa Amaryllis, naghahanda na si Amaryllis para matulog. Katatapos lang niyang kausapin sa telepono ang kanyang ina. Sa probinsya, ibinabalita ang kanyang tagumpay. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, may kapayapaan na sa kanyang puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nasira. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono at isang panginginig ang gumapang sa ibabaw ng mesang kahoy, sinisira ang katahimikan.
Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng icon. Hello. Good evening. Is this Mrs. Amaryllis de Silva? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at propesyonal, tulad ng isang nurse sa ospital. Nanigas si Amaryllis. Matagal na niyang hindi narinig ang apelyidong yon na nakakabit sa kanyang pangalan. This is she. Bakit po? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago nagpatuloy ang babae. Ma'am, tumatawag po kami mula sa St. Luke's Medical Center. Ang pangalan at numero niyo po kasi ang nakalista bilang primary emergency contact ni Mr. Marco de Silva. Humigpit ang hawak ni Amaryllis sa telepono. Dinala po siya dito kaninang hapon ng kanyang mga kapitbahay. He had a stroke, ma'am. He's stable but in critical condition. Kailangan po siyang sumailalim sa isang procedure as soon as possible, pero wala pong ibang gustong pumirma para sa kanya. Napatayo si Amaryllis. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Si Marco, ang lalaking nagwasak sa kanya, ngayon ay nakaratay at walang ibang matawagan kundi siya. Ang mundo ay muling umikot at inilagay siya ng tadhana sa isang sangang daan. Sa kaliwa ay ang daan ng paghihiganti at pagwawalang bahala. Sa kanan ay ang daan ng habag. Ang lalaking nagtapon sa kanya sa ulan ay nangangailangan ngayon ng kanyang payong at hindi alam ni Amaryllis kung alin sa dalawang daan ang kanyang tatahakin. Ang bawat kilometro na tinahak ni Amaryllis patungo sa ospital ay isang paglalakbay sa kanyang nakaraan. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan niya ay nagpapaalala sa kanya ng gabing itinapon siya sa daan, basang-basa sa ulan. Ang galit ay naroon pa rin, isang baga na hindi namamatay. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong isang bagay na mas malalim, ang alaala ng 20 taong pagsasama ng mga pangarap na sabay nilang binuo bago ito dinurog ng kasakiman. Hindi siya pumunta roon para kay Marco, ang manloloko. Pumunta siya para kay Marco, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Pumunta siya para sa sarili niyang kapayapaan, para tuluyan ng maisara ang aklat ng kanilang kwento. Pagpasok niya sa malamig at puting pasilyo ng ospital, sinalubong siya ng amoy ng antiseptiko at ng tahimik na pag-aalala. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila umuulit sa tanong sa kanyang isipan. Kaya ko ba ito? Nakatayo sa labas ng ICU, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Nakayuko, nakasandal sa pader. Ang balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Si Leo, ang kanyang anak. Ang galit na nakita niya sa mukha nito noong gabi ng opening ay napalitan ngayon ng pagsisisi at takot. Dahan-dahang lumapit si Amaryllis. Naramdaman ni Leo ang kanyang presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulong puno ng luha. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Tumakbo si Leo at niyakap ang kanyang ina nang mahigpit ang kanyang katawan ay nanginginig. Mama, sorry po. Hikbi ni Leo sa balikat ni Amaryllis. Sorry po sa lahat ng sinabi ko. Naniwala ako kay Papa. Ginamit niya ako, Ma. I'm so sorry. Hinaplos ni Amaryllis ang likod ng kanyang anak. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng kapanatagan. Sa yakap na yon, lahat ng sakit na idinulot ng bata ay naghilom. Naramdaman niya ang bigat ng pagiging magulang, ang kakayahang magpatawad kahit gaano kalaki ang sugat. Shh! Tahan na, anak. Bulong niya. Ang mahalaga ay nandito ka. Ang mahalaga ay alam mo na ang totoo. Kumalas sila sa pagkakayakap. Pinunasan ni Amaryllis ang mga luha sa pisngi ni Leo gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga si Marco, o ang restoran, o ang pera. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak na muling natagpuan ng daan pabalik sa kanya. Lumapit ang doktor, hawak ang isang clipboard. Mrs.
De Silva, kailangan na po nating ma-approve ang procedure. Bawat minuto po ay mahalaga. Tumingin si Amaryllis kay Leo at pagkatapos ay sasalamin ng pinto ng ICU. Mula roon, nakita niya si Marco. Nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga makina, ang muka ay payat at walang kulay. Ang dating makapangyarihang abogado ay isa na ngayong mahinang nilalang na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Nawala ang lahat ng galit sa puso ni Amaryllis. Ang natira ay awa. Awa sa isang taong nilamon ng sarili niyang ambisyon hanggang sa wala na siyang natirang kahit sino. Naglakad siya patungo sa nurse's station. Kinuha niya ang ballpen at ang mga papeles. Walang pag-aalinlangan, inilagda niya ang kanyang pangalan sa linyang nagsasabing pahintulot ng asawa. Ngunit habang ginagawa niya iyon, bumulong siya sa kanyang sarili. Ito na ang huli. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin ko ang apelyido mo. Ako na po ang bahala sa lahat ng bayarin, sabi niya sa nurse, sabay abot ng kanyang credit card. Isang card na ang pangalan ay Amaryllis Reyes, ang kanyang dalagang pangalan. Bumalik siya sa tabi ni Leo at hinawakan ang kamay nito. Ginawa ko ito bilang tao, anak. Bilang ina mo na ayaw kang makitang mawalan ng ama. Pero pagkatapos nito, malaya na tayo. Nang mailipat si Marco sa isang private room pagkatapos ng matagumpay na operasyon, pumasok si Amaryllis. Tulog pa rin ito, ngunit mas payapa na ang kanyang itsura. Umupo siya sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang maliit na tuwalya at basang bimpo. At marahan niyang pinunasan ng noo at pisngi ni Marco. Ang pag-aalagang ito ay hindi na kilos ng isang asawa, kundi kilos ng isang nurse sa isang pasyente, isang estranghero sa isa pang estranghero. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatawad, hindi para sa kapakanan ni Marco, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Habang pinupunasan niya ang kamay nito, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Marco. Unti-unti nitong iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit naramdaman niya ang pamilyar na haplos, ang magaspang ngunit maalagang haplos na matagal na niyang kinalimutan. Sinubukan ni Marco na magsalita, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang kamay na mahina ay gumapang at hinawakan ang kamay ni Amaryllis. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng luha ng pagsisisi, ay tumitig sa mga palad na dati niyang hinamak. Ang mga kamay na ito, hirap na bulong ni Marco, ang boses ay basag at puno ng panghihinayang. Namimiss ko ang mga kamay na ito. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa mga mata ni Amaryllis, ngunit agad niya itong pinunasan. Tinitigan niya ang kanilang magkahawak na kamay, ang kamay na minsan ay nangako ng habambuhay. Ngunit ang mga pangako ay nabasag na, at ang tiwala ay naging abo, dahan-dahan, marahan, ngunit may buong-buong desisyon. Hinila ni Amaryllis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin sa loob ng Casa Amaryllis ay hindi na lang amoy pagkain, kundi amoy tagumpay. Ang dating maliit na restaurant ay mayroon ng 3 branches sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ngayong gabi, ipinagdiriwang nila ang kanilang 3 anibersaryo. Ang bulwagan ay puno ng mga taong nagtatawanan. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato ay tila musika sa pandinig ni Amaryllis. Nakatayo siya sa isang sulok, hindi bilang isang may-ari na nagmamasid mula sa malayo, kundi bilang isang punong abala na personal na inaasikaso ang bawat bisita. Ang suot niyang pulang bestida ay simple ngunit elegante. Walang bakas ng pagod sa kanyang mukha, tanging ang ningning ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang lugar sa mundo. Ma, Table 5 needs more of your famous adobo, sa puti. Bulong ni Leo sa kanyang tabi. Ang binatilyo ay isa ng binatang matangkad at maginoo.
Nag-aaral ito ngayon ng business management sa isang kilalang unibersidad at tuwing may pagkakataon, siya ang tumatayong floor manager ng ina. Ang galit sa mga mata nito noon ay napalitan na ng walang kapantay na paghanga at pagmamahal. "Coming right up, boss," nakangiting sagot ni Amarilis, sabay kindat sa anak. Pumasok siya sa maingay ngunit organisadong kusina at siya mismo ang nagsandok ng adobo. Habang ginagawa niya ito, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang mga kalyo, mga peklat ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na niya ito ikinahihiya. Ang mga kamay na ito, na minsan ay tinawag na liha, ang siyang nagmasa ng kanyang kinabukasan. Ang mga kamay na ito, ang nagpatunay na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kinis ng kanyang balat, kundi sa tibay ng kanyang puso. Sa kanyang palasingsingan, may isang maliit na diamanteng singsing na kumikinang. Hindi ito bigay ng kahit sinong lalaki. Ito ay regalo niya sa kanyang sarili, isang simbolo na hindi na niya kailangan ng kahit sino para bigyan siya ng halaga. Sa isang malayong nursing home, sa isang maliit at malinis na kwarto, nakaupo si Marco sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nakarecover siya mula sa stroke, ngunit nag-iwan ito ng permanenteng pinsala. Ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pagsasalita ay mabagal at hirap. Ang dating makapangyarihang abogado ay isa na ngayong matandang umaasa sa tulong ng iba. Dumating ang isang nurse at iniabot sa kanya ang isang sobre. Sa loob nito ay ang buwanang tseke na nagmumula sa isang trust fund na hindi niya alam kung sino ang nagtayo. Sapat lang ito para sa kanyang mga pangangailangan. Sa tabi ng tseke, may isang lumang litrato. Isang litrato nila ni Amarilis noong bago pa lang silang kasal. Parehong nakangiti at puno ng pangarap. Araw-araw niya itong tinititigan. Isang masakit na paalala ng lahat ng kanyang sinayang. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bumukas. Pumasok si Leo. May dalang isang paper bag na amoy. Ang pamilyar na bango ng bawang at suka. "Hi pa!" bati ni Leo. Medyo formal. "Pinadala ni Mama. Paborito niyo daw po ito." Tumangulang si Marco, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang kamay ng anak. "Kamusta? Ang mama mo?" "She's happy pa. Very happy," sagot ni Leo. At sa tono ng kanyang boses, alam ni Marco na yun na ang pinakamasakit na hatol sa kanya. Masakit pa sa pagkawala ng pera, masakit pa sa pagtataksil ni Cielo na nabalitaan niyang nakulong sa ibang bansa dahil sa estafa. Ang katotohanang masaya si Amarilis nang wala siya. Iyon ang kanyang habang buhay na parusa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, umuwi si Amarilis sa kanyang tahimik na apartment. Hinubad niya ang kanyang sapatos at umupo sa sofa. Ipinatong ang pagod na mga paa sa coffee table. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na TV screen. Isang babaeng mag-isa ngunit hindi malungkot. Isang babaeng dumaan sa pinakamatinding unos ngunit hindi nalunod. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili ng matagal. Napangiti siya. Isang nangiting payapa, isang nangiting buo. Hindi niya kailangan ng paghihiganti para manalo. Ang kailangan lang niya ay ang piliin ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi niya ibinigay kay Marco. Ibinigay niya ito sa sarili niya para tuluyan na siyang makalaya. Ang mga kamay niyang dati ay simbolo ng pagkaalipin ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kapangyarihan. Ang halaga ng isang basahan, sa huli ay hindi nakikita sa kung gaano ito kagaspang o kaluma, kundi sa kakayahan nitong punasan ang dumi ng nakaraan at iwanan ang isang malinis at makintab na kinabukasan. At sa harap ng salamin, sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanyang tahanan, si Amarilis ay kumikinang na parang ginto. Nakatayo ako ngayon sa aking balkonahe. Hawak ang isang tasang mainit na tsa. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad
na parang mga bituin na tahimik na kumikislap sa kadiliman. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit may init sa aking dibdib na hindi kayang palamigin ng kahit anong hamog. Dito, sa katahimikan ng aking sariling espasyo, madalas kong binabalikan ang lahat. Minsan tinatanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba siya? Ang sagot ay hindi simple. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang pinto na basta mo na lang isasara. Isa itong bintana na unti-unti mong binubuksan araw-araw. Hinahayaang pumasok ang hangin hanggang sa isang umaga. Magigising ka na lang at hindi mo na nararamdaman ang bigat ng hangin sa iyong dibdib. Hindi ko siya pinatawad para sa kanya. Pinatawad ko siya para sa akin. Pinalaya ko ang sarili ko mula sa galit na matagal na naging kadena sa aking mga paa. Payapa na ba ako? Oo, ang kapayapaan ay hindi pala katahimikan. Hindi ito ang kawalan ng gulo. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap. Pagtanggap na may mga sugat na hindi na maghihilom, pero kaya mong mabuhay ng may peklat. Pagtanggap na may mga taong darating para wasakin ka at may mga taong darating para tulungan kang buuin muli ang iyong sarili. Tulad ni Don Rafael. At higit sa lahat, pagtanggap na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang bawat tawa ng aking anak, ang bawat pasasalamat ng aking mga customer, ang bawat umaga, nagigising akong may sariling pangalan at sariling lakas. Iyon ang aking kapayapaan. Ang kapalaran ng mga taong nanakit sa akin ay hindi ko na iniisip. Si Cielo ay isang aral tungkol sa kasakiman. Si Marco ay isang alaala na lang ng isang babaeng minsan ay naging sunod-sunuran, isang babaeng matagal ko nang iniwan sa ulan. Ang dalaw ko sa kanya ay hindi na buwan-buwan, minsan na lang sa isang taon, tuwing kaarawan ng aming anak. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa paalala. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa ring naghihintay kung pipiliin mong maglakad patungo dito. Ibinaba ko ang aking tasa at tiningnan ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Ang mga palad na dati kong ikinahiya, ang mga kalyong minsan ay naging simbolo ng aking pagiging mababa, ngayon ay ang aking korona. Ang mga ito ang nagpatunay na ang isang basahan ay hindi habang buhay na mananatili sa sahig. Maaari itong gamitin para punasan ang alikabok, para linisin ang dumi, at para sa huli, maging isang malinis na piraso ng tela na handang magsimula ng panibagong yugto. Sa bawat babaeng nakikinig, sa bawat inang nagsasakripisyo, sa bawat asawang umiiyak sa gabi, tandaan ninyo ito. Ang halaga ninyo ay hindi nakasalalay sa kung sino ang humahawak sa inyong mga kamay, kundi sa kung ano ang kaya ninyong buuin gamit ang mga ito. Isinara ko ang sliding door ng aking balkonahe, tinalikuran ng malamig na gabi, at humakbang papasok sa mainit na yakap ng aking tahanan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, ako ay buo. Ako ay malaya. Ako ay sapat. Ang hapon ng linggo ay may dalang kakaibang kapayapaan sa bagong tahanan ni Amaryllis. Hindi ito isang mansyon na sumisigaw ng karangyaan, kundi isang bahay na may malawak na hardin, kung saan ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagwita ay humahalo sa amoy ng nilulutong merienda mula sa kusina. Sa gitna ng hardin, magkatabing nakaupo si Amaryllis at si Leo sa isang duyan na yari sa yantok. Pinagmamasdan ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Ma, sigurado ka bang ayaw mong mag-hire ng hardinero? Tanong ni Leo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pagod ka na sa restaurant, tapos pag-uwi mo, ito pa ang inaasikaso mo. Ngumiti si Amaryllis at hinaplos ang kulot na buhok ng anak. Dito ako nakakahanap ng kapayapaan, anak, sagot niya. Ang pag-aalaga sa mga halamang ito. Ipinapaalala nito sa akin na kahit ang pinakamaliit na buto ay kayang mamukadkad
kung bibigyan mo ng tamang pag-aalaga, katulad mo. Isinandal ni Leo ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila naghilom na. Ang kapayapaang matagal nilang hinanap ay hindi pala isang lugar na pinupuntahan, kundi isang pakiramdam na sabay nilang itinatanim at inaalagaan sa kanilang mga puso. Ito ang kanilang tagumpay. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang silid na amoy gamot at Lysol, nakaupo si Marco sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa bintana. Ang dating makapangyarihang abogado ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang tanging kasama niya ay ang mga alaalang paulit-ulit na bumabalik para ipamukha sa kanya ang lahat ng kanyang sinayang. Nakita niya sa labas ang isang pamilya na nagtatawanan habang naghahabulan sa damuhan. Isang ama, isang ina, at isang anak. Isang larawan na minsan ay naging sa kanya, ngunit itinapon niya na parang basura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leo, may dalang isang bayong ng mga prutas at isang maliit na lalagyan ng pagkain. Ang pagbisita ay hindi na puno ng galit o pait, kundi ng isang tahimik at formal na pagtupad sa tungkulin ng isang anak. Kumusta ka na pa? Mabuti naman anak. Hirap na sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, umaasa sa isang figura na alam niyang hindi na darating. Ang mama mo? Okay lang siya pa. Busy sa bagong branch. Sagot ni Leo. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Pinadala niya po ito. Arroz caldo. Mainit pa. Hindi na nagtagal si Leo. Isang mabilis na paalam at tapik sa balikat. At umalis na ito. Naiwan si Marco na nakatingin sa mangkok ng mainit na lugaw. Ang amoy nito ay nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan. Sa mga gabing pagod siya at may isang pares ng magaspang na kamay na buong pagmamahal na nag-aalaga sa kanya. Iyon na ang paraan ng pagpapatawad ni Amaryllis. Hindi sa pamamagitan ng pagbabalik, kundi sa pamamagitan ng isang mangkok ng lugaw, isang paalala ng kabutihang minsan niyang binaliwala. Ang kanyang parusa ay hindi ang pag-iisa, kundi ang habambuhay na pagkaalam na ang babaeng itinapon niya ay patuloy pa ring nagbibigay ng init. Ngunit hindi na para sa kanya. Pag-uwi ni Leo, nadatnan niya ang kanyang ina sa kusina. Ang mga kamay nitong dati kinayod ang dumi ng iba ay abala ngayon sa pagmamasa ng harina para sa pandesal na paborito niya. Ang bawat diin ng palad nito sa masa ay tila isang pagdarasal, isang pasasalamat para sa bagong buhay. Tiningnan ni Amaryllis ang kanyang anak at ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi na kailangan ng kahit anong salita. Iyon ang wakas ng kanyang kwento, isang wakas na hindi niya hinintay, kundi isang wakas na siya mismo, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang lumikha. Ang halaga ng isang basahan ay hindi sa kung paano ito itinapon, kundi sa kung paano ito piniling bumangon, punasan ang sariling dumi, at maging isang kumikinang nahiyas sa sarili nitong liwanag.